Naglabas na ng pahayag ang Duterte Youth Party List kaugnay sa show cause order ng COMELEC laban sa kanilang first nominee Trixie May Cardema na gumamit daw ng ibang pangalan sa kanyang Certificate of Nomination. Depensa ng partido, hindi naman ito bago sa politika. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Name recall. Yan ngayon ang depensa ng Duterte Youth Party List. Kahapon kasi, sinabi ng COMELEC na nakatakda na silang magpadala ng isang show cause order kay Duterte Youth First Nominee and Incumbent Representative Trixie May Cardema. Nakarating kasi sa poll body ang ilang mga ulat na nagsasabing nagsinungaling ang Duterte Youth sa ilang impormasyon na inilagay nila sa kanilang Certificate of Nomination. Sa opisyal na dokumentong isinumite ng grupo, Cardema ang official surname ni Trixie. Pero sa pinakahuli nilang pahayag, inamin ng grupo na hindi Cardema ang kanyang apelido. Si Representative Trixie ay kapatid ni Docil Suarez Cardema na siyang asawa ni Chairman Ronald Cardema. Ibig sabihin, hindi sila blood-related at sibling-in-laws lang ang kanilang relasyon. Ayon sa Duterte Youth, normal lang naman daw ito pagdating sa politika. Ginamit na halimbawa ni Chairman Cardema ang ilang kongresista tulad na lamang ni Brian Revilla ng Agimat Party List na Bautista ang tunay na apelido. Pero ani COMELEC Chairman George Garcia, magkaibang kaso ito. Kung kasi sa kaso ni Senator Bong Revilla, nag-file siya ng formal na petition to change name sa Regional Trial Court. Dahil napayagan siya, technically yung kanyang certificate of birth o birth certificate ay mababago base sa order ng korte. And therefore, kung yun na nangyari sa kanya, yun naman mga anak niya halimbawa, maaaring sumunod o hindi, kasi depende naman yon doon sa kanilang birth certificate. Ang pinagbabasihan lagi din natin ang first name, family name. Paalala niya rin sa grupo, lahat ng dokumentong ipinapasa sa poll body under oath at dapat totoo ang mga inilalagay na impormasyon. Sa ating po kasing batas, pwede ka magkaroon ng stage name, artista ka o kaya kilalang personalidad, yun talaga. Pero syempre, sa mga opisyal na dokumento, kahit pa nga ikaw ay mag-a-apply ng passport o kahit na ikaw ay papasok sa media, kinakailangan mabibigay mo pag nag-fill up ka ng form yung tunay na pangalan mo dahil yun yung pagkakakilanlan mo at yun yung mismo nakalagay sa birth certificate mo. Sinabi naman ni election lawyer Emil Marañon III, ang paggamit ng peking pangalan sa isang COMELEC document ay maaaring pumasok sa declaration of untruthful statements at violation of laws, rules or regulations relating to elections. Kung mapatutunayan ang mga alegasyong ito, posible raw ito maging basihan para tuluyan ng ikansela ang registration ng grupo. Bukod sa bagong reklamong kinahaharap ng Duterte Youth, kasalukuyan pa rin nakabinbin ang kanilang proklamasyon dahil sa isang 2019 disqualification case. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel.